Kasama rin sa aming walang hanggang pasasalamat ang lahat ng mga naging katuwang sa matagumpay na halalan. Ang ating mga guro, job order at casual workers, mga abogado ng halalan, poll watchers, volunteers, at mga kawani ng pambansa at lokal na pamahalaan, pati na rin ang mga ahensyang nagbibigay o nagbigay ng teknikal, lohistikal at pangsiguridad na suporta. Kinikilala rin namin ang mahalagang ambag ng special electoral boards at support staff, IT personnel, transport at support staff, media, civil society, organizations, mga simbahan, mga paaralan at mga lokal at international observers sa kanilang tahimik ngunit tapat na paglilingkod. Kami rin ay nagbibigay pugay sa lahat ng mga kandidato, pinalad man o hindi, na buong tapang na umaharap sa hamon ng paglilingkod at inilatag ang kanilang pangalan sa dambana ng serbisyo publiko. Ang malayang halalan ay hindi lamang nangangahulugan ng pagpigil sa paglilinlang, pananakot o sa pagtatangkang gawing katawa-tawa ang ating sistemang elektoral. Higit sa lahat, ito ay pagbubukas ng larangan para sa sino mang may tapat at bukal na hangaring maglingkod. Ano man ang kanilang pinagmulan, paniniwala o pananaw, basta't may katangian, kakayanan at layunin magsilbi ng buong dangal. Sa bawat isang lumahok at naghain ng kanilang pagnanais na maging kandidato, nagkakaroon na mas maraming pagpipilian ang ating mga botante. Mas maraming tinig na maririnig, mas maraming mukha na maaaring pagkatiwalaan at mas maraming pagkakataong mapatunayan na ang serbisyo publiko ay hindi nakalaan sa iilan lamang. Sa ganitong anyo ng halalan, malaya, bukas at makabuluhan, lalong yumayabong ang pambansang pag-uusap at higit nating na ipapakita ang isang demokrasya kung saan ang paglilingkod ay hindi pribilehiyo kung hindi bukas na paanyaya sa lahat ng may malasakit sa bayan. Kaya naman, sa ating pong mga nahalal sa gitna ng prosesong ito, ang inyong tagumpay ay higit pa sa pagkakapanalo. Ito po ay malinaw, mayabong at matibay na bahagi ng tiwala ng paninindigan ng sambayanan, isang basbas na matatag, hayag at hindi mapagdududahan. Muli po ang aming pagpupugay ang alay namin sa inyo. Sa kabila ng tuwa na naging tagumpay ng halalan, hindi rin namin ikinukubli ang ilang hamong hinarap noong Mayo 12. May mga usaping teknikal na may kinalaman sa mga makina, pagpapadala ng resulta na sa mga dapat nakatanggap nito mula sa mga presinto, pagkabahala at kalituhang dulot ng pagtatama ng boto ng ilang kumukuha ng resulta sa nakatalaga nitong server na siyang pinanggagalingan ng sambayanan ng impormasyon kung sino ang nakauungos o lumalamang. Ang mga ito ay pinalala ng malisyosong lumalabas na misinformation, disinformation at fake news sa ating social media. Bagamat pinilit nating matugunan at maagapan ang lahat ng ito, ay karapat-dapat pa ding pag-aralan, paghandaan at mas malawakang pang-ipaliwanag ng lubusan. Isang bagay po ang sana ay pumasok sa diskurso sa usaping bayan. Wala isa mang presinto sa buong bansa ang nagka-failure of elections. Higit na nakalulungkot, muling lumilitaw ang mga ulat ng pagbili ng boto. Isang pagyurak sa dangal ng mamamayan at tahasang pagsasamantala sa kanilang kahirapan. Hindi ito simpleng paglabag sa batas, ito'y pagnanakaw sa kanilang kalayaang pumili at paghamak sa karapatang humubog ng sarili nilang kinabukasan. Bagamat hindi ito sumasalamin sa kabuuan ng halalan, na natiling malaya at matiwasay, ang bawat insidente ay itinuturing naming mahalagang aral. Hindi ito mga batikos kundi paalala na patuloy na pagwasto at pagrereforma ng mga regulasyon at higit pang pagsasaayos ng ating halalan. Kaya naman po, habang ating ipinagdiriwang ang bagong kabanata ng Senado sa ilalim ng ika-20 Kongreso, ipagpaumanhin po ninyo kung aking pong gagamitin ang sandaling ito upang maiparating ang ating adhikain ng komisyon. Umaasa po kaming kayo na pinagkakatiwalaan ng sambayanan ay magiging katuwang po namin sa pagsulong na mas malalim na reforma sa halalan. Kabilang na ang pagrepaso sa mga batas ng makabagong halalan para sa makabagong Pilipino, ang pagpapatibay ng batas laban sa vote buying at ang pagrepaso sa umiiral na panuntunan tungkol sa pre-election campaigning. Kasama na rin po ang maagang pagboto ng mga nakatatanda
at may kapansanan ilang araw bago mag-eleksyon at ang pagpapahintulot sa pagtatalaga ng ilang pribadong gusali bilang lugar ng botohan upang masiguradong maluwag at kaaya-aya ang karanasan ng bawat botante. Gayon din ang mas mataas na benepisyo para sa ating mga guro at iba pang tumutulong sa ating halalan ng walang kaakibat na pahirap. Nais namin makipagtulungan upang higit pang mapalawak ang kakayanan ng taong bayan na pumili ng kanilang mga lider na walang takot, walang pamimilit at higit sa lahat, walang pag-abuso sa kahirapan. Sana'y maging kapanalig namin kayo sa pagbuo ng sistemang panghalalan na hindi lamang makatarungan, tapat at inklusibo kung hindi makatao. Isang sistemang patuloy na lumalago, tumitibay at umaangkop sa mga hamon ng makabago at modernong panahon. Sapagkat ang halalan po ay hindi lamang isang yugto ng demokrasya, kung hindi bahagi ng tibok nito. At kung may tunay ngang pinangangalagaan ng demokrasya, nararapat lamang na patuloy nating pinagbubuti at lalong pinagaganda ang pagsasagawa ng halalan. Muli po, isang taos-pusong pagbati sa inyong tagumpay. Mabuhay ang mga bagong halal na senador ng bayan. Sama-sama po nating paglingkuran ang ating bayan. Maraming salamat po. Director Jola, what is the order of business for today? Your Honor, the first order of business is the reading of the National Board of Canvassers Resolution number 07-25 entitled In the Matter of the Canvass and Proclamation of the 12 winning candidates as duly elected senators of the Republic of the Philippines in connection with the 12 May 2025 national and local elections. Also, the second order of business is the reading of the Certificate of Proclamation of the winning senatorial candidate and the brief message of the senators-elect, Your Honor. May we request, Your Honor, to read the National Board of Canvassers number 0825 resolution, Your Honor. Thank you very much. In the matter of the National Canvass and Proclamation of the 12 winning candidates as duly elected senators of the Republic of the Philippines in connection with the 12 May 2025 national and local elections, promulgated May 17, 2025, NBOC Resolution number 08-25. Whereas the Commission on Elections, sitting en banc as the National Board of Canvassers for senators and party list representatives, officially canvass in open and public session the votes cast for senators in connection with the 12 May 2025 national and local elections. Whereas on May 15, 2025, the MBOC completed canvassing 175 out of 175 certificates of canvass. Whereas in a memorandum dated 16 May 2025, the Supervisory Committee for the 2025 NLE recommended the proclamation of the 12 winning senators on 17 May 2025, 3 p.m., based on the results tabulated in the national tally for senators arranged by rank. Now, therefore, by virtue of the powers vested in it under the 1987 Constitution, the Omnibus Election Code or Batas Pambansa bilang 881 and other election laws, the Commission on Elections, sitting en banc as the National Board of Canvassers, hereby declares the following candidates as the duly elected senators of the Republic of the Philippines in the May 12, 2025 national and local elections rank according to the number of votes obtained by each to serve for a term of 6 years, beginning at noon of June 30, 2025, in accordance with Section 4, Article 6 of the 1987 Constitution. Name of candidate: Go Christopher Lawrence Tesoro. Total votes obtained, 27,121,073. 2. Aquino Paulo Benigno Aguirre, 20,971,899. De La Rosa Ronald Marapon, 20,773,946. Number 4, Tulfo Erwin Teshiba, 17,118,881. Number 5, Pangilinan Francis Pancratius Nepomuceno,